Good morning. This is Apadman, Aluntiang Agama, Natural Divine Art Shine of Healing. At ikalawang araw natin ngayon dito sa Nawa Wellness, Kalatagan. At ito rin yung huling araw natin, no? So, ano ba ang mangyayari ngayon? Bandang hapon pa, sabi kasi kahapon successful natin na isagawa yung ano natin, yung Pasig Club event natin dito, yung Gayuma Activation Ritual, at dinaluhan ito ng 14 participants. Actually, ilan sa mga guest at iba ay mga staff ang sumama sa atin para maging matagumpay, no? At kahapon narinig ko na take out ng mga participants ay natutuwa sila na marinig muli na may nagtuturo ng mga ganitong klaseng katuruan katulad ng Gayuma na akala nila ay limot na ng lahat, no? At nabigyan din natin ng linaw dito kahapon na ang Gayuma ay gamot. So pag gamot siya, ito ay panlunas sa karamdaman. Pero anong uri ng karamdaman na ating ito ginagamit upang bigyan ng lunas? Ito ay karamdaman ng kaisipan at ng damdamin. So sa mga tuwid, ito ay maaring supplement, no? Isang supplement na magpapalakas sa isang tao na gagamit nito, no? Anong uri ng pampalakas? Kadalasan sa ating nakikita, yung mga tao na gumagamit ng Gayuma, sila yung mga kulang-kulang. Hindi ibig sabihin na kulang-kulang ka ay sira ulo ka, no? Pero sa totoo, kulang sa pag-iisip, ng lakas ng loob, ng tiwala sa sarili, at kulang din ng swerte, no? So pag gumamit ka ng Gayuma, ito ay magdaragdag sa iyo ng lakas ng loob, ng tiwala sa sarili. So sa makatuwid, hindi lahat ng tao ay kailangan gumamit ng Gayuma. Ang tamang paraan ng paggamit ng Gayuma ay una, ay kailangan sumailalim siya sa pagsusuri, sa diagnosis. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga naghahanap dyan na mag-email muna kayo sa akin at pag-usapan natin bakit mo kailangan. So ako bilang isang manggagamot ay susuriin kita kung anong bagay ang kulang sa iyo para malapatan natin ang lunas, masupplement natin ang mga pangangailangan mo o kakulangan mo sa buhay. Hindi ibig sabihin ako ang magbibigay sa iyo nito, no? Bibigyan kita ng gamot upang magkaroon ka ng sapat na lakas at kakayanan na maipagkaloob o masupplyan yung needs mo. So ito yung layunin ng Gayuma. Pero ito hanggang dito lang muna ang ating topic pagdating sa Gayuma, no? Pero ang talagang na-amaze ako, parang yung isang way or isang reason kung bakit din ako nandito sa Nawa Wellness ay para maunawaan din ano ba ang gawain ng wellness industry, no? So ito yung mga napansin ko sa mga properties na napuntahan natin. Siyempre, last year pa tayo dito sa Nawa Wellness na ipinakilala sa atin ni Ma'am Rose, and it's been my 1 year with them. So anniversary namin kahapon, February 15. Ngayon ay February 16. 1 year and 1 day. And we are hoping na sana tumagal pa ang relationship namin, na magkaroon pa ng mga kasunod na events and workshops na ating ikakanda sa patuloy na paglago at pag-unlad o pagpapakilala rin ng katutubong pamamaraan ng gamutan. So ano nga ba ang wellness industry ngayon? So una nakikita ko is dapat may maganda kang property, malaki kang property na kung saan maglalagay ka ng mga tulugan na tutulugan ng mga tao, may mga pagkain na angkop sa iyong layunin na pagpapasigla ng kaginhawaan sa buhay, may mga activity area like swimming pool, gym, at mayroong apothecary, bar. Lalo na dito makikita mo sa Nawa Wellness, no? May mga wellness services na katulad ng mga pamamaraan ng gamutan na iyong i-offer sa mga guest. Bukod dito sa wellness properties, no, mahalaga din ang tungkulin ng mga taong nanilbihan dito, yung mga staff, no? So dito
mahalaga sa mga staff na matagpuan natin, no? Sa mga wellness property owners at sa kanilang mga employees, na yung employees ninyo ay dapat maging kaaya-aya, no? Kaaya-aya na pleasing personality. Ika nga, dahil kasi nga lalo na sa pagsasalubungin mong isang tao, no? Ibig sabihin, sasaluhin mo ang mga taong pupunta sa wellness property mo ay pihado may mga problema, no? Hindi katulad doon sa isang napanood natin na mayroong tao, mayroong nagsisigaw, no? Ang ginawa ng staff ay sinuntok, sinapak dahil kasi bawal daw magsisigaw. So, hindi appropriate yun at maling-mali yun para sa akin na wag mong tratuhin kaaway ang mga taong bumibisita sa'yo. Dahil kasi mga tao na pupunta sa isang wellness property ay may pera at gumastos siya ng pera dahil kasi nga para matugunan, bumalik ang kanyang kaginhawaan. Kung posible na ang lugar mo ay designed para sumigaw, hayaan mo siyang sumigaw dahil kasi ito ay paglalabas ng kanyang sama ng loob, no? It is a process of cleansing, removing whatever is bad in your being, no? Sa iyong damdamin. Kaya nga isang maling sistema ang ginawa ng taong yon ng I don't know, caretaker lang siya, sinita yung guest at sinapak. So nakakalungkot isipin na tayo bilang isang tao, no? Kunwari ako, client, customer ako, guest ako, I'm looking forward to relieve all my problems, all my worries. Hindi naman ibig sabihin na itong property nito ang sasagot ng lahat ng problema ko, pero magkakaroon ako ng place na mailabas ko ang aking sama ng loob. So ibig sabihin, ang mga wellness resort, wellness properties or whatever, no, ay isang lugar ng parang banyo, no, spiritual banyo. Sabihin natin spiritual banyo. Kasi ilalabas mo ang lahat ng sama ng loob mo eh. Iaalisin mo lahat ng pangit sa iyo. At pag umalis ka sa resort, sa wellness property na yon, paglabas mo, isa ka ng bagong tao. So yun yung hangarin ng isang wellness resort na sana ay kahit paano mabigyan ng kaginhawaan ang tao na bibisita sa kanila. So ito yung kahalagahan na nakikita ko ng pagkakaroon ng wellness property. Ngayon, ang tanong, so kailangan ba na malawak ang iyong ari-arian para magkaroon ka ng wellness property? Kailangan ba marami kang kwarto para maging hotel naman? Kailangan ba meron kang restaurant? Kailangan ba katulad ng dito, no? So parang maraming katulad ba? Para sa akin, it's a challenge for me to convert yung mga property natin na maliliit lang, na nasa syudad lang, kasi ito sa totoo ang layo sa Kabiasnan, no? So it's 20 minutes drive. I don't know kung kaya nating lakarin yon mula bayan hanggang dito sa Nawa Wellness, na parang it's hard to reach. Kasi nga kailangan may sasakyan ka para sunduin ang iyong client papunta sa iyong property, no? Pero sa akin, parang naiisip ko, it's a challenge na sana mailagay ang mga wellness property sa Kabiasnan, sa syudad, kung saan ang mga tao ay araw-araw na may itinatagong sama ng loob sa kanyang damdamin at sa kanyang kaisipan. Dahil sa araw-araw nilang dinadala to, is nagkakaroon sila ng karamdaman na maaring yun nga, no, magdulot sa kanya ng madaling kamatayan. So itong wellness property, no, is a place na parang life-saving, na isasalba ang buhay ng isang tao bilang pagtatanggal ng mga sama ng loob, yung mga sama-sama na yun, mga sakit na yun, at mabigyan ng lunas. Kasi ang isang tao hindi ka naman makakapag-isip maigi kung ikaw ay may dinaramdam, no? Ifo-focus mo lahat ng iyong energy just solving that problem of yours, yung pain, no? Pero kung na-relieve mo yung pain, yung sakit ng katawan, na-relieve mo ang sama ng damdamin, yung sama ng loob, no?
magkakaroon siya ng clear mind to think about himself. Tayo bilang hilot, naniniwala tayo na ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na gamutin ang ating sarili. May kakayahan tayong pagalingin ang ating sarili. Yun yung design ni God sa ating katawan, na to fix ourselves. Yun talaga. Pero you cannot fix yourself if your mind is, or in your mind and energy is directed on just one topic or one situation that happened into your life na masakit, no? Lahat ng attention mo is focused on that pain. Pero kung tutulungan natin ang isang tao as a healer, tulungan natin na ma-relieve yung pain niya, magkakaroon ng liberation, magkakaroon ng freedom ang mind niya to think more beneficial on how to create and to improve their lives. So, sana magawa natin. May dalawa tayong property. Una, yung sa bahay sa Tala, sa Taguig. Ikalawa naman ay yung unang-una talaga yung property ko, syempre sa San Jose del Monte, Bulacan, ang Templong Anituhan, na maging available siya sa public. And yes, available siya sa public, pero yung konsepto na, dahil kasi dito sa mga wellness property, syempre mahal, no, libo-libo ang halaga sa pagpasok dito. Pero I don't know how we could do it, pero nagawa natin sa bahay sa Tala na I want the idea na suggestion ni Mama Nilakay, na pag may bisita kayo, entertain niyo, i-welcome nyo, pakainin nyo, painumin nyo. So ginawa natin yon na itong nakaraan, nung dumating si Rowell, no, we welcome Rowell, we offer them food, no, mga snacks lang, mga Filipino snacks lang, at binigyan din natin ng inumin to refresh their stay, no, while waiting for their treatment. At yun nga, na sana maging matagumpay siya, at iniisip ko is donation based, kaya nga lang gagastos ka nga, kasi yun nga ang sinasabi natin, kung gusto mong donation based, huwag kang bumili, kasi once na bumili ka, nababawasan ka. Dapat kasi madagdagan ka habang dinadagdagan mo rin ang kalusugan ng ano. So yun yung balance, no? Pero kung magkakaroon tayo ng donation base, at least minimum amount, no? Wag naman po, ang takot lang natin kasi, no, alam ko po yung behavior ng ibang tao is mapagsamantala. Nararamdaman ko yan dito sa TikTok, nararamdaman ko rin yan sa YouTube, no? Sa mga nagko-comment humingi ng tulong, sasabihin walang pera. Pero paano yun? Paano ko kayo matutulungan kung wala kayong pera? Willing akong magtulong sa inyo, pero kailangan ko din ng pera, no? Kailangan din natin. Sana isipin niyo po 'yon, na hindi lang kayo yung nangangailangan, kasi kami din, ako din, is may pangangailangang dapat gampanan, no? Halimbawa na lang, sa second topic or third na yata ang topic natin na to is yung pagsasagawa ng ritual, no? Pagsasagawa ng ritual. Ang ritual kasi hindi lang katulad nitong pagti-TikTok lang or pagbablog lang, na magsasalita ka lang, after mong magsalita tapos na ang problema. No, hindi po ganun yon. Ang ritual ay isang uri din ng gamutan, no, kung saan ay may dapat kang ikilos. Kumbaga sa doktor, 'di ba? Ang mini-spell consultation lang yon, na okay, kaharap mo yung doktor, kakausapin ka ng doktor, susulat ang doktor, magre-reseta siya. Babayaran mo ang kanyang consultation fee, yung oras o panahon na kinausap mo siya habang siya nakaupo. Buti nga ang doktor, ganun, no? From 300 to 500 minimum, no? 15 minutes lang po yon. Pero yung pagre-ritual, ito ay operation na, no? So gagamit ka ng isang kwarto, babayaran mo yon. Mayroong mga gamot, may mga tools na babayaran ka. So ibig sabihin, may mga gamot din na babayaran ka. Ganun po yung pagre-ritual. Dahil kasi sa pagre-ritual, hindi lang naman yung tulad nga sinabi ko, hindi salita-salita yan. So may mga tools ka rin, no? Ayusin mo yung altar mo, yung ritual place mo. Kailangan mong magkaroon ng kandila, o kaya depende kung anong pangangailangan mo. Kailangan mo din ng offering, either bulaklak, o kaya kandila, o kaya alay na pagkain, prutas, o di kaya minsan, di ba, nagkakatay ng manok, nagkakatay ng baboy, depende sa pangangailangan. So kung ito ay buhay, ang pangangailangan mo, kailangan mo ng gayuma, at gagayumahin mo ay isang tao,
So malamang malaki-laki din po ang needs ng pagre-ritual. Na kung buhay ang yung gusto, buhay din talaga ang kapalit kabayaran. So ang buhay nito is maaring ibigay natin sa pagkatay ng manok, maaring pagkatay ng itim na aso, native na asong itim, o kaya baboy, o kaya kambing, o kaya baka, diba? So magpapadugo ka kasi, or either yung sarili mong dugo ang i-offer at hindi yung dugo ko. Hello, hindi naman ako may kailangan ng manggayuma. So talagang required ang presence mo kung ikaw ay magpaparitual. So parang ikaw yung magpaparitual, ikaw yung magpapa-opera, hindi ka pwedeng absent doon. You need to be present sa ritual na isasagawa. I think this is muna for now. Dahil kasi naka 15 minutes na po tayo, at sana ay kung nagustuhan nyo po ang vlog na ito, give me a thumbs up at i-share nyo rin po, no? I-share nyo po, baka merong taong mangangailangan ng ganitong payo. Bukas na lang po yung mga ibang activities na magaganap sa araw na ito. So hanggang sa muli, ito ang Apo Adman ng Luntiang Agama. Teka lang. Ito muli ang Apo Adman ng Luntiang Agama, Luntiang Agama Natural Divine Art Shrine of Healing o Templong Antuan. Nandito pa rin tayo sa Nawa Wellness, Calatagan. So I hope na sana magkaroon ka ng pagkakataon bisitahin ang lugar na to. Napakaganda at sulit. So hanggang sa muli, mayari na pag-asatin. Bye!